Pero sa maraming mga nagpapanggap, huli na. Kaya tayo, every time nakakapakinig tayo ng ganitong mensahe, na nahihimok tayo, na napupukpuk tayo sa mga ganitong katanungan. Kasi kung tunay kang Kristiyano, hinahamon ka para magpakatotoo sa pananampalataya mo. Panindigan mo, Kristiyano ka pala eh. Ipamuhay mo, patunayan mo. Kasi doon mo rin malalaman kung totoo ka o hindi. Mas mabuti ngayon pa lang, matiyak na natin yan. Kasi posible ba na may pupuntang impyerno na kahit alam niya, Kristiyano siya? Posible ba? Oo. Ang dami itataboy ng Lord eh. Asa pinto at nagsasabi, Lord, kasama kami dyan. Kailan? Sino kayo? Kilala ko ba kayo? Lumayas-layas nga kayo, ha? Kayong mga... Actually, yun yung dahilan kung bakit sila tinataboy. Kasi sila yung manggagawa ng katampalasanan. Hindi nila sinunod ang kalooban. So which leads us to three things. I'm not promising matatapos ko ngayong umaga itong message, pero bagamat na-preach ko to ng isang salangan, pero that's a different story. Pero pagdating kasi sa church, maraming nadadagdag eh. Kaya napansin nyo, pati yung introduction ko, I'm going against the rule sa homiletics eh. Kasi introduction, dapat di tatagal na 5 minuto yan eh. Ako minsan, ando doon na yung body eh. Kasi ang point ko, ba't ako magpuproceed doon sa main point kung hindi ka pa handa? Minsan sa introduction lang, pwede na tayo magtapos eh. At tulad daw, after having said yung kahalagahan ng bakit kailangan sundin ang kanyang kalooban. Kasi hindi ka pwedeng maging Kristiyano malibang mapatunayan mo yan. Hindi tayo naligtas sa pagsunod. Hindi, walang naliligtas sa pagsunod. Not of works, sabi sa Ephesians 2:8. Lest any man should boast. Para wag kang magmalaki. Kasi pwede mo yung pagmalaki. Naligtas ako kasi ang bait ko eh. Walang ganun. Kasi walang mabait. Aminin nyo naman yun. Kahit gano'ng kabait ang isang tao, meron tinatagong lihim yan. Tama? May pangit na bahagi sa buhay ng isang tao. Kasi all have sinned and come short of the glory of God. Walang matino. Walang sinless sa atin lahat. Pero alam niyo kung sino yung ligtas? Yun yung nagpupumilit sumunod sa kalooban ng Diyos. Na hanggang katapusan. Makakabitaw-bitaw yan, malulugmok-lugmok yan paminsan-minsan, pero babangon at babangon yan. Lalapit at kakapit pa rin sa Panginoon. Hanggang sa huli. Hello? Kaya nandito kayo, nakakapit sa Lord, wag na kayong bumitaw, pwede ba? Ang daming mga nakabitaw, tulungan natin makabalik. Hello? Alam niyo ibig ko sabihin, ha? We're not condemning those who are not here. Pero kung napapakinggan niyo itong mensahe na ito, mag-isip-isip kayo kasi dapat nandito kayo. Hello? Sundin ang kalooban mo. Tapos sabi introduction ko. Kaya pag-iisipan ko kung may maidudugtong pa ako. Kasi sa totoo lang, naintindihan man natin yung ibig sabihin. Ngayon, kasi kung hindi nyo naintindihan, sisimulan ko yung message sa pamamagitan ng isang katanungan. Actually, may 4 na tanong. Ang katanungan, bao, sundin ang kalooban mo. Anong ibig sabihin nito? Yun yung katanungan. Ano ibig sabihin nito?
Kasi napansin nyo ba? Natutunan natin yung Lord's Prayer. Ama namin, sumasalangit ka, sundin ang kalooban, and so on and so forth. At nung panahon na nandoon pa ako sa pananampalataya akong yun, pinagpe-pray ko yun. Isa sa una kong natutunang prayer yan, our Lord's Prayer. Tanong, naintindihan mo ba? Naintindihan mo yung prayer na yan? Kaya ngayong umaga, particularly, hindi ko papaliwanag yung buong prayer. Yung particular lang na yun, yung sundin ang kalooban. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, umiikot ang buhay ng isang Kristiyano, hindi lang basta tao umiikot ang buhay ng isang Kristiyano sa pagsunod sa kalooban niya. Fear God, keep His commandments, for this is the whole duty of man. The whole duty of man. Kung meron mang dapat na pinagkakaabalahan natin, kung meron mang talagang hindi natin pababayaan, yung pagsunod sa kanyang kalooban. Pagsunod, pagpapasakop. Bakit ka sumusunod? May takot ka sa Diyos Kaya nagpapasakop ka sa Kanya. At yung emphasis natin sa pagsunod, hindi lang dahil hindi ka gumagawa ng masama. Hindi, iiwasan mo masama. Tapos susunduin mo yung kanyang ipinagagawa. Kasi dalawang uri ang kasalanan Ewan ko kung aware kayo ron. Dalawang uri ang kasalanan. Bagamat maraming pangalan. Pero dalawang klase lang ang nagiging resulta ng kasalanan. Yung tinatawag na the sin of commission and the sin of omission. Yung kasalanan ng commission, yan yung mga sinabi sa Bible na wag mong gawin. Yung sa Ten Commandments, thou shalt not. Tapos binayolate mo, that's the sin of commission. Yung ikalawang klase is the sin of omission. Omission. Yan yung sinabi sa Ten Commandments, thou shalt. Thou shalt. Tapos hindi mo sinunod, hindi mo ginawa, that's the sin of omission. Kaya ginamit ko yung example ng Ten Commandments. Kasi, ang dami kasi commandments sa Old Testament Pero para wag kang malito, yung Ten Commandments, summary yun ng lahat ng mga kautusan. Bagamat sa New Testament, pinasimple yan. Ginawa ng Lord na dalawa lang yan. Kasi may nagtanong sa akin, which is the greatest of all commandments? Sabi ni Christ, love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. And the second is like unto it, love thy neighbor as thyself. So, sinamarize yung 10 into 1. Dapat meron kang pag-ibig, love. At yung pag-ibig niyo nakaukol sa dalawa, God and man. Kaya yung proof na Kristiyano ka, you love God and you love your fellow men. Kuha. Kaya balang araw, sa judgment, ibabase ng Lord yung pagpapapasok niya sa kanyang kaharian na tatawagin niya, thou faithful servant. Doon sa mga binisita mo sa kulungan, yung pinakain mong nagugutom, yung binigyan mo ng damit na nakahubad. Doon sila naligtas. Hindi sila doon naligtas. Pero yun yung proof na sila ay ligtas. Hello?
So doon sa katanungan, napakalaga. Ano ibig sabihin nito? Yung sundin ang kalooban mo. Ibig sabihin yan, sumusunod tayo sa pinag-uutos ng Diyos. Kaya napakalaga ng pag-aaral natin. Kasi gusto natin matutunan. Ano ba yung pinag-uutos niyo, Lord? Kasi dinami-dami ng mga narinig natin, wala ka ni isa sinunod. Tapos sasabihin mo, Christian ka. Hello? Ulitin ko, hindi tayo naligtas sa pagsunod. Kasi hindi siya, never siyang requirement na para maligtas. Pero, doon mo malalaman kung sino yung ligtas. Kasi kung ang isang tao tunay na ligtas, walang dahilan para hindi siya sumunod. Kuha, liwanagin natin yan kasi issue yan by grace through faith na yan. Hindi ako nag-preach na salvation is by works. Linawin natin yun. Pero lalong hindi ko i-advocate na kung Kristiyano ka na, wala nang works. Hindi totoo yun. Kasi yung works ang magpapatunay na Kristiyano ka nga. Hello? So, ano ang ibig sabihin nito? Ikalawa, sino ang pinatutungkulan nito? Sino? Sino yung susunod? Mga anak ng Diyos. Uulitin ko dalawa lang ang klase ng tao sa mundo. Mga anak ng Diyos at mga anak ng bagay. Ano ba mas masagwa? Diablo o demonyo? Kasi yung tawagin ka, demonyo. Ay, masamang biro yun. Bagay, pag tinawag mong demonyo isang tao, di ka nagbibiro eh. Tama? Hindi mo tatawag, demonyo ka. Hindi biro yun. Pero aminin natin, may mga anak ng demonyo. Sino? Ito, lilinawin ko. Yung mga walang takot sa Diyos. So, sino yung pinatutungkulan nito? Sino yung susunod? Anak ng Diyos. Kasi ang assumption, pag hindi sumusunod, alam mo na, hindi niya tatanggapin. Anak siya ng diablo, hindi niya tatanggapin yun. Pero yun. At ako, abang sinasabi ko ito, walang pakundangan. Hindi ko babawiin to. Kasi hindi naman ako nagsabi. Tingnan mo, 1 John chapter 3, verse 10. Para linawin natin. Hindi ako nagsabi. Yung hindi gumagawa ng katwiran, ang linaw eh. Yung hindi gumagawa ng katwiran, ibig sabihin, hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Ano tawag sa kanila? Anak ng demonyo, diablo. Yan, sa Tagalog. Dito natin. Kaya kilala dapat yan. Ano sabi? Kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng paano madidistinguish? Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid o hindi may ibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Sino may sabi? Ang salita ng Diyos. Ay. Sandali lang medyo habulin ko lang yung hinig ko. Dati, hindi lang ko, every time I post,
Tumitigil ako minsan, lalo kung mapapansin nyo tumatagal. Kasi gusto kong patigilin yung mga nag-uusap. Yun yung una. Yung kwentuhan. May nagpipreach. Hinto ako. At mapapansin mo na yun yung pakay ko kapag tinignan ko yung mga nag-uusap. Kasi ayoko makipagkompetensya eh. Ikalawang dahilan, habang tumatagal, ikalawang dahilan, at sa bagay, yun yung natutunan ko sa Bible School na pag may important point kang na-post, you pause, P-A-U-S-E. You pause for a while to let it sink. Kaya po sila mag-isip. Kaya mo ma-absorb niya. That's the second. Pero habang tumatanda ako, may ikatlong dahilan. Hinahabol ko yung hininga ko. Kaya, every time may pause ako, suriin nyo na kung alin dun sa tatlo, ha? So, ano ibig sabihin nito? Sino ang pinatutungkulan nito? Paano gagawin ito? Komplikado ba? Hindi. Simple lang. Alam nyo, yan yung pinakamadaling gawin. Sumunod. Alam nyo kung ba't bumibigat? Yung pagsunod? Alam nyo pala eh. Kaya mabigat ang pagsunod kasi ayaw. May kilala kayong ganyan? Kung magulang ka at may anak kang ganyan, naku, nakakainis yan. May dialogue pa nga magulang, naku, pwede lang kita itakwil. Itakwil agad, ano? Imaginin mo kung gano'n nararamdaman mo sa anak mo. Ano kaya nararamdaman ng Diyos sa mga anak niya na hindi niya maitakwil? Bakit? Anak niya eh. Kaya kung anak ka, hindi ka masunurin, hindi ka titigilan ng Lord. Kaya yung mga pahirap na dumarating minsan sa buhay, huwag mong i-consider na pagsubok. Minsan paghahataw yun. Kung anak ka. Oo, ayoko naman gamitin yung salitang parusa eh. Pagpalo. Kaya may mga problema dumarating sa isang anak ng Diyos na hindi basta problema. Padala ng Diyos yan. Kasi kung tunay kang anak ng Diyos, ang layunin ng Diyos diyan, umayos ka. Tama? Ibig sabihin, may sinusunod kang hindi siya. Pero alam nyo, yung tao na hindi kailanman susunod, alam mo na. Hanggang katapusan, wala kang ginawa kundi pabalikin, ayusin. Ayaw niyang umayos. By the way, yun yung isang dahilan kung bakit mabigat ang buhay. Hello? Kasi isang masunurin sa Diyos, bukod sa siya, yung sumasunurin sa Diyos, bukod sa magiging magaang ang kanyang buhay, magiging magaang siyang pakisamahan. Makikita mo kasi yung pagkilos ng Lord sa buhay niya eh. Pero kung masuwayan siya, bukod sa nahihirapan siya, ang dami niya idadamay. Magiging pabigat siya. Kikinig ba kayo? Masakit ba itong naririnig natin? Dapat lang. Kasi malapit na eh. Actually, yung reigning in glory, ang transition ng yung ngayon at saka yung pagre-reign,
Ang transition yan, suffering. Kaya yung pahirap ng pahirap ang panahon, sinong Kristiyano hindi affected? Hello? Kung ang bawat Kristiyano affected sa pahirap na panahon, lalo pa kung hindi ka sumusunod sa kanyang kalooban. Mas mahirap. Bakit? Kasi may tinutuwid ang Lord. Kaya pahirap ng pahirap kasi hindi ka nakikinig. Gusto yung maging magang ang buhay, sumunod ka. Simple lang ng pinagagawa niya. Hindi simple, Pastor. Alam niyo kung bakit hindi simple? Kasi ayaw mo. Kasi yung sundin ang kalooban mo, ibig sabihin, give up mo na yung kalooban mo. Yung kalooban na niya ang masusunod. Parang sa mag-asawa yan, yung ikagagaang ng pagsasama ng mag-asawa. Take note, ha? Yung ikagagaang ng pagsasama ng mag-asawa, sa pagbibigayan. Kung po pwedeng yung gusto ng asawa mo, lalaki, yun yung number one consideration mo. Pag ayaw ng asawa ko, ayoko na rin. Pag gusto niya, gusto ko na rin. Kasi ang problema, baliktarin mo yun. Yun yung problema. Lahat ng gusto niya, ayoko. Lahat ng gusto ko, yun yung problema, ayaw din niya. Kaya walang bigayan. Imagine niyo wala pa yung tribulation period, nasa tribulation na kayo. Ba't kayo napunta ron? Gusto niyo eh. Tapos reklamo ka, bigat ng buhay, Pastor. Hello? Hanap ka ng pamukpok. Hello? Pinag-uusapan natin mag-asawa. Pag-usapan natin yung relasyon natin sa Diyos. Alam niyo, isang patunay na maganda relasyon mo sa Diyos, every time gagawa ka, every time maglilingkod ka, every time magsisimba ka, ang gaang ng loob. Hindi mo pinipilit sarili mo magsimba. In fact, pag magaang ang kalooban mo sa paglilingkod sa Lord, maaga ka. Pastor, no kinalaman nun? Alam mo yung pagiging maaga, pinapatunayan din yung excitement mo. Excited ka. May kakatagpuin ka, special sa'yo yung kakatagpuin mo. Kung uusapan nyo, 10:00, gabi pa lang, nandiyan ka na. Hello! By the way, introduction pa rin to, ha? Oh, bakit? Hindi pala, nasa main, first point na tayo. Yung katanungan. So, paano gagawin ito? Sumunod. Huwag na natin gawing komplikado. Napakasimple. Sundin mo. Isang basic na paraan ng paglilingkod sa Lord, ito. Pagsisimba. Sisimba ka na rin lang. Ang pagsimba sa Panginoon, paglilingkod sa Panginoon, hindi lang basta dumarating ka. Hindi. Dumarating ka na may handang puso. Kaya every time magpe-pray kami bago magsimula ang yung purpose nun ay para ihanda yung aming puso. Why? Kasi harap tayo sa Diyos. Ang dami nating mga bit-bit. So, paano gagawin ito? Sumunod ka lang. Gusto nyo ayusin pagsisimba nyo? Magsimba ka lang. Pero nandiyan ka na rin lang, ayusin mo na rin, pati puso mo.
Na hindi pa nagsisimula, nagpe-pray ka na, Lord, dihandaan niyo ang puso ko. Matanggap ko lahat ng sasabihin niyo. Bakit mahalaga yung prayer na yun? Kasi pwedeng hindi mo tanggapin yung maririnig mo. Bakit? Kasi nabuisit ka kay pastor. Ako yata yung pinatutungkulan ni pastor. O sige, granting, ikaw na nga. O ano nga yung gagawin mo? Ikaw na nga eh. Ang tagal-tagal mo na nakikinig eh. Hanggang ngayon, naiinis ka sa akin. Ano? Baka naman pwede maghanap ka na ng iba, hindi ka maiinis. Kasi hindi na nagiging blessing eh. Yung sundin ang kalooban mo. Kasama dyan sa layunin ng Diyos yung pagpalain niya tayo. Paano kung pagpapalain kung ayaw mo? Ay. Na-pause. Ano? Ang ibig sabihin nito? Sino pinatutungkulan nito? O kapatid, ikaw yun. Wala nang patama. Ikaw na yun. Sige. Paano gagawin ito? Sumunod ka lang. Wala nang komplikasyon dyan. Kung ano yung narinig mo, yun na yun. Sundin mo. O, ito ngayon tanong. At magpapatuloy ako, sasagutin natin itong ika-4. Bakit kailangan gawin ito? Bakit? Kasi yung hindi pagsunod, nangangahulugan ng pagtalikod.